Father, parang naka-form ka yata ngayon. Oo, nagpitinan mo, wala yung Sarang lakad mo, Oo, wala yan. Siyempre, di ba, last week, Diyos ko, yung mga batang makukulit, buti natapos ko yun. Kinausap ako ni Sofia, humihingin tulong. Sabi ko, this time, mga teens na to, kailangan yung forma ko. Father, kita mo naman, Sofia, sabi ko, oo, kaya handang-handa ito para sa mga kabataan. Pati nilinaw ba niya? Oo, kaya nga basta't pangkabataan, eto na. Kaya pati attire ko, pangkabataan yan. Feeling talaga, ha? Siyempre. Kaya nga tinan mo, hanggang kailan magulang ang magulang? Pag malalaki na ba sila at may mga sariling isip na, magulang ka pa rin? Kung may sarili na silang buhay at pamilya, may karapatan ka pa rin ba? Papaano na nga ba magpalaki ng kabataan at mga anak na nasa hustong gulang na? Malayong-malayo na sa mga estilo noong sila ay musmos at bata pa. Sapat na ba ang maging mahigpit at itakda kung alin ang maaari at di maaari nilang gawin? At paano kung dumating na sila sa panahon na may sariling pag-iisip at nagsisimula ng tuklasin ang sarili at mundo? Ano na ang hinihingi sa magkabiyak para maging magulang? Kailan natatapos ang pagiging magulang ng magulang? Ipagpapatuloy po natin ang kwento sa pagiging kabiyak at magulang sa pagtatanghal natin ngayon ng Family Matters. Yan. Father, hindi mo na naman siguro nilinaw mabuti. Okay na nga, nag-usap na kami, sabi niya, basta she needs help daw. So kaya ako nang bahala, basta teens. Kaya kung pansin mo, nagpalit akong, bakit ba singit ka ng singit? Teens, Father, para sa mga lolo't lolo ang retreat ngayon. Bakit sabi niya, hingi niya yung tulong ko? Sa mga classmate niya, para sa mga lolo't lola nila. Oh no, matatanda naman ngayon. Kaya parang masyadong bagets ang forma mo ngayon, Father. Di bale, may in love sa akin sila lola. Samahan niyo po ako muli sa ating pagninilay para sa ating Ebanghelyo bukas. Bukas po ay nasa ika-30 linggo na tayo sa karaniwang panahon. At yung atin pong gospel ay napakaganda. No? At siguro pero nangangailangan ng kaunti lang pagpapaliwanag. Alam nyo, dito nakita natin na merong isang pariseyo at merong isang tax collector o isang publikano na parehas na nagpunta sa sinagoga at parehas na nanambitan sa Diyos. At sinasabi dito na yun daw pariseyo, umuwi na hindi, medyo hindi parang nagustuhan yung laman ng kanyang panalangin ng Panginoon, habang dun sa tax collector naman ay mas naging kaaya-aya ito sa mata ng Diyos. Ano ho bang nangyari? Siguro magandang makita muna natin, mga kapatid, na ito hong Pharisee na ito, so kung totoo isa, napakabait. Ito ho, nandito yung gospel nasa iPhone na rin, na talagang sa techie world, dito makikita na rin natin. Sabi dito, yung Pharisee daw na nandito ay, sabi niya, ako ay hindi greedy, no? Hindi ako dishonest, hindi ako adulterous. Sabi niya, siya'y nagfa-fast twice a week. Sa kanila ho, ang required lang yata, kung di ako nagkakamali, once a year. Pero siya nagfa-fast ng twice a week. At saka ang ginagawa pa niya, he pays tithes
sa kanyang buong income, no? So kung tutuusin, mabait itong Pariseyong ito, ginagawa niya yung kung ano yung tama, no? Kung ano yung dapat, hindi siya nandadaya, no? Maayos yung kanyang pamumuhay. Samantalang yung isa naman, yung publikano, alam natin sa mga kwento sa Ebanghelyo, ang tax collector talagang galit sa kanya yung mga tao kasi ino-oppress niya o pinapahirapan niya yung mga mahihirap sa pamamagitan ng kanang buwis, no? At naglilingkod siya sa imperyo ng Roma. Pero ano ho nangyari? Bakit in the end, yung publikano pa o yung tax collector ang somehow kaaya-aya ang naging panalangin? Ito ho kasi nangyari. Dahil nga ho sa pagpapakabuti nitong Pariseyo, inakala niya na para bang mabibili niya yung approval ng Diyos. No, na ito ginawa ko lahat o dapat ganito din ganito yung matatanggap ko, no? O kaya ito dapat ang maging pagtrato mo sa akin. Siguro alalahanin ho natin na ang biyaya ng Diyos o ang grasya ng Diyos ay hindi ho natin mabibili, no? Ito ay libreng ipinagkakaloob sa bawat isa. Sabi nga, walang pinipili ang kagandahang loob ng Diyos. Ito man ay sa magpapakabuti o sa medyo hindi nagpapakabuti. Pantay-pantay tayong lahat sa mata ng Diyos. Yung Pariseyo ho nandito, parang dahil sa nagpipilit nga siyang gumawa ng mabuti, parang feeling niya, pwede niya nang bilhin ang kaligtasan niya. Marahil mula sa Diyos. No, na parang sabi niya, ito ginagawa ko, ito dapat ang isusukli mo sa akin. At pagka ganito ho kasi yung pag-iisip natin, parang sinasabi din ng Pariseyo, hindi ako kagaya niyan, no? Hindi ako kagaya nito. Dapat ganito ka sa akin. Ikaw din, hinihiwalay mo yung sarili mo. Diba? Kaya nga meron tayong tinatawag na parang Pharisaic attitude na by the way, ang ibig sabihin ng Pharisee is to separate, no? Paghihiwalay. Na ibig sabihin parang hiwalay kami kasi eto kami. Kami ang mabubuti. Kami ang mga ganito. Kami ang mga dapat lang biyayaan. Di ba sinasabi nga ho natin, minsan tayo din may pagka-Pharisaic attitude. Kahit ho sa simbahan naalala ko ho nung minsan meron akong nilapitan na sa mga luma ko ng mga parokyang napag-assignan. Meron akong nilapitan na isang ate doon. Sabi ko, ate, napakaganda ng boses mo, Ika. Sabi ko, ba't hindi ka mag-lector? Tapos sabi niya, naku, wag na ho, Father. Pero meron akong medyo nababasa in between the lines na, anong wag na po? Sabi ko, bakit? Sige na, ganda-ganda ng boses mo No, ang lalim, tsaka ang linaw. Sabi niya, Father, actually ho, dati na ho akong lector. Ano nangyari? Ba't ka nag-quit? Ay, hindi ho ako nag-quit, Father. Ano ka ko? Pinaalis ho ako. Sabi ko, bakit? Kasi ho, nagkaroon ho ng pagkakataon, hindi ho nag-work out yung marriage ko. Naghiwalay ho kami mag-asawa. Sabi, hindi daw ako pwedeng mag-serve kasi hiwalay po ako sa asawa. Sabi ko, ganon? Sabi ko, kung kailan nahiwalay ka sa asawa mo at kailangan mo yung community na yon, tsaka kanila inalis. Opo, Father, Sabi ganon sa akin. Sabi ko, bumalik ka. No? Sabi ko, bumalik ka, akong bahala. Kung sino yung nagpaalis sa'yo, pagka ako binisit noon, atanggalin ko siya. Kasi minsan ganito tayo kahit sa simbahan, para bang masyado tayong namimili, sino bang dapat, sinong ganito. Alam nyo, sa totoo ho, minsan pagka ako, may mga ganitong may mga members ng naglilingkod sa simbahan na hiwalay, o kaya mga ganitong bagay, tinatanong ko yung sarili ko, kung nandito kaya si Jesus, ano kayang sasabihin niya? Sasabihin din niya kaya yon? Hindi ka pwede mag-serve, hiwalay ka. No? Sa tingin ko, hindi. Kasi si Jesus nga, gusto niya pa, lahat hali kayo, lumapit kayo sa akin. Kayo na mga, those who are broken, who needs healing, kayo ang lumapit sa akin. No? Minsan, sa sobrang mga pagiging parang, sabi nga natin, makapariseyo, lalo na yung medyo matagal nang naglilingkod sa simbahan, parang iniisip nila na kami yung matagal na dito, kami lang ang karapat-dapat, kami yung nagpapakabuti. Kaya wala nang lugar yung mga hindi kasal, wala nang lugar yung mga hiwalay sa asawa. Kung wala silang lugar sa simbahan, saan sila pupunta? Hindi ba? Sila yung kinakailangan ng pagkalinga, ng paggabay. Tapos minsan tayo, habang ang Panginoong Hesus ang gusto niya, hali kayo. Minsan tayo mismo sa simbahan, tayo yung palayo ng palayo sa ating kapwa.
dun ho minsan nagkakaroon ng pagkukulang. Oo, okay lang naman na pinipilit mo maging mabuti. Pero sana, dahil sa paggawa mo ng mabuti, huwag mo naman i-echapuera yung mga medyo nadadapa, medyo nagkakasala. Bagkus pa nga dapat yung paggawa mo ng mabuti ang mag-uudyok sa'yo para akayin din sila, para mas lalo pang mapalapit sa ating Panginoon. At siguro yan po ang isang magandang nais ituro sa atin ng Ebanghelyo natin para bukas. Na sana tayo'y gumagawa ng mabuti nang hindi humihingi ng kapalit sa Diyos. No, tingnan nyo itong publikano, anong napakagandang inialay niya. Oo, makasalanan siya. Tutuusin, nanloloko nga siya eh. Pero anong inialay niya sa Diyos? Inialay niya ang kanyang wasak, ang kanyang kahinaan sa ating Panginoon. Alam nyo, natatandaan ko, merong isang kaibigan na kumpare. Sabi niya, minsan wala ka nang maialay sa Diyos. Wala ka nang maialay. Akala mo lang yon. Meron pa. Ano yon? Ialay mo sa Kanya ang lahat ng iyong mga pagkukulang. Ialay mo ang lahat ng iyong pagkawasak. At hayaan mong siya ang bumuo sa iyo. So sana ho, sa ating pagninilay, maging ganito din po tayo. Sana maging mas welcoming tayo sa mga nagkakamali, nagkakasala, at tayo ang umakay sa kanila, palapit sa Panginoon. After all, tayo din naman may mga nagagawa ding pagkakamali. At parati-parati tayo inuunawa at niyayakap ng ating Panginoon. Sa ating palatuntunan, good morning to everyone. Good morning, Sheila. Good morning, Father. At syempre, good morning to everyone. It's Saturday once again. Oo. Kaya't nandito na naman po kami. Oo. At siguro kung napanood niyo po yung last week's episode natin, ito yung Parenting. oo, tungkol sa parenting at medyo mas interesante ngayon din dahil tungkol naman to sa pagiging teenager. Ikaw ba, exciting ba yung teenage years mo? Very. Oo. Ikaw hindi masyado. Ako hindi masyado kasi... Ako po maaga. Very noon pa man, pagkabait-bait ko na eh. Teka lang ha. Naaayon talaga ako ganun. Alam niyo pa si Father, kaklase ko yan. Talaga pong mabait si Father. Second year high school pa lang, nagisimba na ako araw-araw. Saan ka ba, di ba? Pero... normally, parang abnormal ako, no? hindi po yun ang makatotohanan, no? Pero alam mo, siguro, Father, one of the best years of our lives is really our teenage years. Kasi sabi nga nila, this is where you form your closest friends. This is where you go through a lot of changes. Yes, talagang roller coaster pagdating sa teenage life. Sabi nga ni Sharon Cuneta, di ba? High school life. Oo. Alam mo pa ba yung kanta na yun? Hindi ko kapanahonan yun. Sige, kantahin mo, Father. Hindi mo pa naman si Sharon Cuneta. Sino panood mo? Si Hilda Coronel. Hindi, si Christina Hermosa. Okay. Anyway, paano na nga ba ang maging magulang sa panahon ngayon? Lalo kung ang iyong anak ay pumapasok na sa panahon ng paghahanap ng sariling pagkakakilanlan at unti-unti nang namumulat sa mundo. Sa kabilang dako ay malaki rin naman ang mga naitutulong na mga impluwensya ng panahon sa pagpapalaki ng ating mga anak. Paano nga ba ang maging magulang ngayon? At paano ang maging magulang at kaibigan ng mga anak na nagdadalaga at nagbibinata na? Papaano mo matitiyak na magagampanan ninyong mag-asawa ang lahat ng tungkulin upang mapalaki ng tama ang ating mga teenagers? Tatanungin natin muli sina Kaloy at Lenny Plaza, mag-asawa sa loob po ng 39 years at magulang sa 5 nilang anak. Good morning again. Good morning, Hello. Sheila. Yeah. Napakaganda ng discussion natin last week. Na naiwan, di ba? Oo, syempre, ang mga bata naman, mula toddler, papuntang grade school, lalaki pa. Yes. Hindi ba? So, hindi ko nga alam kung kailan ba mas nagiging problema kasi pagka
pagka nasa mga toddler, ang problema mo lang, naggangangawa. Pero pagka nasa high school na, naku, yan na yung may mga crush-crush, may mga, tapos, naku, sila pa, di ba, sabi nga, 4 yung Boys. 4 na boys, no? So, kumusta kaya ang magpalaki ng mga teenagers? Ayan. So, Alin ang mas pala, meron masakit pala. sa ulo? Oo, Yan, ito sabi tanungin dito, mo, Father. twins and teenagers, no? Ang top issue daw pagka nasa ganitong edad ay yung identity crisis, as yung pagiging impulsive, ika nga mapusok. Nare-recall ko po na yung impulsiveness nila is really more of kasi masyadong mga athletic mga athletic sila, no? At kaya sa pagka-athletic nila, mga basketball, swimming, yan, volleyball, soccer sila. Minsan yung bang talagang nai-involve sila sa mga away-away, yung mga ganon, ano? So, there was a time, ngayon ko lang nung tinanong mo kami, Father, yung aming second son, was really involved in a very, very hard fight na talagang to that point na yung kanyang ipin, kasi nasuntok siya dito, tinahi yung ipin niya for 3 months, talagang wire yan, no? Kasi yung bang bully-bully, yung bang challenging sa mga ganyan, mga pakitaan ng mga nakamachuhan ng ganon. And this second boy is really hindi magpapatalo. At talagang nagyaya dun sa field ng school, dun talagang nagsuntukan. Pero makita mo may mga rest box sila, no? Grade school pa lang sila, may mga na rin, may mga Instances. conflict na rin sila sa mga classmate nila, no? That's why, dun sa one-on-one namin, lumalabas yung pag-uusap namin yon. So, palagi yan sinasabi sa kanila, sabi, do not start a fight, no? But when they hit you, then fight back, sabi ko sa kanya. Kahit makarating tayo sa principal, I will support you. Ganun. So, na-develop yung confident ng mga bata. And they will never start a fight. Dumating yung point na mag-a-attend sila ng party, no? So, eto na. So, nag-set ngayon ako ng rules. Sabi ko, okay, sabi ko sa kanya, ganito ang gagawin natin. Ito, lumalabas itong meeting namin pagka nag-uusap kami at saka yung family meeting, no? Para lahat involved. Lahat walang, baka si ganun si kuya, ganyan, para lahat involved. Iisa lang yung aming common meeting. Okay. So, mag-a-attend sila ng party provided kilala ko yung mga kasama nila. And they will only accept yung party na yun 2 weeks before. Ang tagal, 2 weeks before. Ayoko ng ura-urada. Di pwedeng Yung bang, mamaya mamayang na. gabi, aalis tayo, may gimmick tayo. Ayoko ng ganun. Yeah, na-inculcate ko yun sa mga anak ko yun. So, there were several occasions na mga imbitasyon sa kanila na, uy, sabi niya, bro, sabi niya, may lakad ng grupo, may lakad sa gato. Kailan? Next week, o kaya, in 3 days. tonight, o gano'n. Hindi pwede, sabi niya. Sabi niya, kailangan 2 weeks before. Yan ang agreement ko sa daddy ko. Ganun, no? So, talagang dinideclinean niya. So, yung mga classmates niya, knowing na ganun ang rule namin, sila mismo nag-a-adjust ng plano. Sabi, meron tayong plano 2 weeks from now. Ganyan, no? So, sasabihin nila sa akin yan. So, tatanungin ko naman sila, sino-sino yung mga kasama nyo? At saan kayo pupunta? Okay, kilala ko naman yung mga kabarkada niya, mga classmates niya, kasi they would come to the house very open. At kumusta naman nung lalo't nag-iisa tapos may 4 na kapatid na lalaki? Paano nag-teenager yung babae ninyo? Ay, naku, girl na girl siya. Yung bang, kasi yung akala nung iba, parang magiging tomboyish. She's really like a princess. Wow. Oo, girl na girl siya talaga. And very open kaming mag-ina. Kasi ganun din ang ginawa ko Merong one-to-one kami din. Yung naman. And they really look forward kasi yung one-to-one. Dahil yung bang, you tell stories. At kasi parang ang bait mo sa kanila yung pagkain. At that time, mga McDonald's o yung mga donuts na yan, Dunkin' Donuts. Alam nila. And talagang gustong-gusto nilang nag-share, magkukwento-kwento. Minsan, syempre, ikaw medyo gagawa ka rin ng drama-drama. Alam mo, anak, meron kasing isang bata
bata, ganito yung ganyan. Yung para bang you will be able to draw my daughter to really open up. Yes. Even up to now. And I think napakalaking susi po nun na hindi kayo nahirapan Hindi. ng teenage years nila. Kasi pag teenager na father, ayaw na magkwento. May sarili ng mundo, may sarili ng friends that they would rather talk to. Pero, In dahil their case, nasimulan nila nung bata pa, Oo. nasanay na mag-share sa mama at papa nila. Kaya siguro isa yung magandang nais kong sabihin sa mga magulang na huwag kayong mag-antay na high school kami magbabahagi sa inyo kasi it might be too late na hindi nyo na nalaman yung grade school life namin. Hindi nyo na kami nakilala nung grade school. Expect nyo ba magbabahagi pa kami sa inyo nung high school na kami? No? Hindi na, mahirap na, di ba? Kaya maganda talaga na nasisimulan mo yun habang bata pa. Na talagang you will look forward na ma-share mo to sa papa mo, ma-share mo to sa mama mo, kahit na teenager ka. Yan. At with that, no, medyo magbe-break muna tayo, Sheila, no? Pero meron pa tayong, syempre, mula sa pagiging teenager, lalaki na naman, no? Talagang, syempre, kailangan... Stages Oo, talaga lahat ito. talaga to, mahagip natin. Kaya wag muna ho kayong aalis, magbabalik pa po kami. Ano na tayo? Talagang yung kanilang mga issues, mga arguments nila among themselves, no, nare-resolve doon sa aming family meeting. So, ngayon lumalaki na sila, they themselves... Yan, so... Malaki na sila ngayon. Oo. Muli po tayong nagbabalik at syempre, pagiging magulang pa rin ang ating pinag-uusapan. Nagsimula tayo sa toddler, newborn, hanggang sa naging teenager na. Pero ang pagiging magulang daw po ay hindi natatapos doon. Oo. Hanggang sa kanilang adult life, ang nabanggit ninyo na ang isa sa kanila is married na ngayon. Meron na po kayong grandkid. Meron na isa pa. Meron. So, alam mo, tuloy-tuloy pa rin ang Pagiging magulang. Yes, Oo. Father. At isa daw dito, sabi nga, parang bumabalik tayo ulit sa child Child rearing. rearing. Kasi ngayon naman bilang isang lola. Lola at lolo. Oo. At siguro, Father, yung paano nga ba hinahandle kung ang ating mga anak ay may sarili nila rin mga buhay. Hindi ba na sila medyo pagpalagay natin yung isa is married na, yung iba ay talagang professionals already. How do you handle responsibilities and how do you tell them between choosing what is right and what is wrong and then, handling the consequences of their The choices. actions? Paano po naiiba ngayong sila ay medyo may sarili ng buhay? Well, modeling is very important here, no? Siguro nakita nila kung paano namin sila pinalaki, no? In good times and in hard times. We were very, very solid. And yung openness sa bawat isa na kaya nag-a-achieve ang unity ng family. Ngayon, halimbawa itong sa pag nag-asawa na yung anak, no? So nakikita nila yung halimbawa na nakita nila sa amin at hindi naman lahat ng oras na nafa-follow nila because they have their own lives eh. That's where we are very careful, but our role as parents in guiding them and telling them that this is the way of life that should be done, we tell them. But we will not expect them to follow. Because when, we attended the retreat and once the retreat master said na when you have your grown-up children, allow them to fly their own wings. And when they fly, you are not even sure if they are coming back. Nabuksan yung aming isip niya kasi ako alam mo iba ang ina masyadong overprotective, no, gusto mo very rigid, maayos yan. Pag medyo lang walang kibu yung isa, baka mamaya may problema, yung ganon. Kasi ganon din ako sa kanya pag medyo siya tahimik, dad, meron ka bang problema, yung ganyan, yung sensitivity. Pero sa kanila pag medyo ingat ako, meron kayong problema, may nakakaunawaan, okay lang mami, yung ganon. Hindi na ako magpupursue. Because, that's already, kumbaga, penetrating to their own lives na. So, it's really also yung prayers, yung panalangin, talagang walang tigil ang luhod. At panalangin, napaka-importante talaga. At saka yung pagpapanayam namin mag-asawa.
Siguro kasi din, Sheila, no, dahil nga kung ang ganda nito kasi nasundan natin mula toddler hanggang ngayon. Kasi nga, minsan kaya din ang mga magulang confident, alam nila kung paano nila pinalaki yung anak nila. Alam nila na pag sinabi ng anak nilang meron pero kaya namin, kaya nga nito. No, kasi kilala nila yung yun yung minsang kulang sa pamilya dahil nga hindi na subaybayan mula nung maliit. Nagdududa kahit sa kakayanan nung kanilang anak. Pero kung alam mo kung paano mong pinalaki yan, kayang-kaya to ng anak ko. Hindi ba? So, napakahalaga talaga kahit sa punto ngayon, no, ng yung pong mga walang asawa pala, by the way. Sa mga walang asawa na sa bahay pa nakatira. Kumusta yung paano na ngayon yung relasyon? Kasi syempre kahit na yan may mga isip na mga ibirin nyo, yung youngest nyo 28 na. Kumusta na ngayon ang relasyon sa bahay ng mga adult? They have very good relationship. Kasi from the beginning, mula pa nang maliit sila, talagang yung kanilang mga issues, mga arguments nila among themselves, no, nare-resolve doon sa aming family meeting. So, ngayon lumalaki na sila, they themselves, they support one another. Kaya kami, basta Saturday and Sunday, we see to it that we're there. Miski na malalaki yan, mga professionals, and we really prepare the food that they want. Yes. At doon kami sa hapagkainan, doon kami nagkakataunungan, o kamusta na ba mga buhay? So dyan yan, nagbibiruan sila, yung mga ganun. Minsan, hindi mo na masaklawan yung kanilang mga biruan. Hindi na kami maka-adjust, yung ganun. So, nakikita namin, in a way, we have our style of drawing them out. Yes. So, we are one with them in their heartaches, in their love life. We are also involved, no? Talagang, yung nakikita namin gift, yung mahalaga sa pamilya, no? Although hindi nila, they will not say everything, but we feel that we know that there is a concern going on. So they're open to him, but they're saying, Dad, Mom, kaya namin ito, kami bahala. So tama sinabi mo, Father, because we know that they can handle it. We trust the Lord because it's already beyond us, and it's Him who's going to really guide. Alam mo yung level of dedication for each other, ibang klase, Father, na nakikita mo, it goes beyond. Minsan kasi, daddy ko yan so hindi ko yan pagkakwentuhan. Iba kasi, you have developed a friendship with your kids. Right. I think that's the key there. That's why they're very open with you. They ask your opinion because normally you never tell your dad, anong babalikin ko, babalikan ko pa ba yung girlfriend ko? Hindi normal, I think. And I think yun yung napakaganda sa sharing nila. Sana po mas maraming mga pamilya nakita natin paano ba sila nagsimula, bakit naging ganito ang kanilang istorya, that in spite of all the years that they've been through with 5 kids, hindi lang po isa o dalawa, kung hindi 5 anak na iba-iba ang personality, and yet napalaki nila ng maganda ang kanilang samahan until now in the life. But I think we're really very confident in the Lord that seed has been planted. Yes. Because there was a time when I asked them, don't forget to go to Mass and you pray, no? Sabi, Ma'am, nagdadasal kami, and we have our way of really praying, that nagdadasal kami. Pero minsan kasi yung masyado nga, as I said, Sheila, the mother are very overly protected, na gusto mo, kala mo inakay lagi. Hindi ko pwede. Gusto mo lagi nasa nest mo lang silang lahat. Yun lang kayong lahat. Patience, no? And a lot of prayers. And siguro yung kumbaga reverse psychology. Pag nakita natin yung anak natin medyo ganito yung nakikita natin hindi magandang pag-uugali, huwag mo nang sabayan. Bigyan mo na motivation, give them something positive, and just really show your care. And motherly love. The love is very precious kasi minsan pag nag-undergo sila ng trials and difficulties, mas mahirap, mas nabibigatan sila pag yung lalo, kasi ikaw ganito na. But really motivate them. And talagang a lot of prayers. Prayers. And of course, the unity of husband and wife. Kasi malaking bagay yung nakikita ng mga anak na kayo mismo mag-asawa ay nagkakasundo. Our relationship is not a perfect relationship kaming mag-asawa. We went through the thick and thin of marriage, but God was always present. And nakita nila yan.
Kasi pagkapagalit, ang ano ng mga bata, nagre-resist sila eh. Instead of, to open up, nagre-resist na, nagka-clamp up sila. So, tinatago na lang nila. So, yun na siguro kausapin. Kung talagang nahihirapan, siguro get somebody na whom they can open up kung paano talagang gagawin to handle the difficult situation about the child, no? Yan. Ayan, ako Sheila, ang dami nating natutunan ngayon, no, na kung paano pala mag-handle, no, ng lalo na pagka sa teenage, akala mo parang ang pagiging magulang ngayon ko na-realize talagang pagiging magulang Lifetime. habang buhay na bukasyon. It is a vocation, no, na habang buhay na bukasyon. At ang napakaganda tutunan tita is hindi lahat ng oras na maaaring nandyan tayo para sa ating mga anak. So, pag hindi na po natin kaya, itaas po natin sila sa Panginoon. Because ito lang talaga ang makapagbibigay sa atin ng security that our kids will always be okay. Amen. Sheila, paano nga ba ang maging magulang sa panahon kung kailan ang mga bata ay mulat na sa mga bagay, usapin at gawin na para bang hindi pa nababagay sa iyong mga anak? Paano sila matuturo ang maging responsabling mga kasapi ng lipunan at pamayanan? Mahirap pakisabay sa napakabilis na panahon. Pero sa pagtutulungan ng magkabiyak at sa pagpapakita ng halimbawa ng mabuting asal, pagbibigayan, paggalang at pagkakaisa sa loob ng tahanan, ang pagpapalaki sa mga anak, nagdadalaga at nagbibilathang mga anak ay nagiging madali din. Ang pagiging magulang ay kakambal ng pagiging mag-asawa, lalo sa mga anak na namumulat na ang pag-iisip dahil una nilang babalingan ng pansin ang mismong samahan ng mga magulang at kung paano sila mananatiling nagmamahalan sa hirap man o ginhawa. Magbabalik po ang Family Matters sa ilang paalala lamang, huwag po kayong aalis. Thank you. Thank you so much. Silipin natin kung ano ang ibabahaging gawain ni Chibo Kobo para sa ating pamilya at mga kaibigan sa ating pagtatanghal ngayon ng leave. So check out some leisure and entertainment alternatives for the family. For Relief, and today we tour the country to find out how Filipinos celebrate their faith and culture. Ang ngiti ay gamot sa maraming karamdaman, makapisikal, psikolohikal o emosyonal. Kaya naman po sa isang taong pagod, nanlulumo o talunan, ang isang tapat at tunay na ngiti ay napakarami ang napaghihilo. At sa isang lalawigan sa Kabisayaan, tila nauubos ang lahat ng suliranin dahil sa matamis at tapat na mga ngiti ng buong pamayanan. Tara na po sa City of Smiles at makiisa sa Mascara Festival. The Mascara Festival was born because of a crisis. Negros then relied on sugarcane as their primary source of income, but in 1980, sugar substitutes like high fructose corn syrups were introduced and sugar prices hit rock bottom. On April 22 of that year, at least 700 people died when the inter-island vessel Don Juan, carrying several Negrenses from prominent families in Bacolod,
collided with a tanker in Tacloban City. In the midst of pain and tragedy, the city decided to rise above their grief and hold a festival of smiles, believing a festival was a good opportunity to pull the residents out of the pervasive gloomy atmosphere. The initial festival, consequently, was a declaration by the people of the city that no matter how tough and bad the times were, Bacolod City is going to pull through, survive, and in the end, triumph. The happy faces on the masks dramatize the Negrenses' happy spirit despite periodic economic downturns in the sugar industry. Ang salitang maskara ay binuo ng yumaong si Eli Santiago mula sa mas o karamihan at cara na ibig po sabihin ay muka sa Kastila. At ito ang isa sa pinakatanyag na katangian ng pagdiriwang. Ang napakaraming muka ng pagngiti na ipinakikita ng mga naglalakihang maskarang suot-suot ng mga tao. Sa loob ng 9 na araw sa Oktubre, nagkalat ang mga malalaking ngiti kasabay ng pag-uumapaw ng kaligayahan. The happy face masks follows the traditions of Mardi Gras in New Orleans, USA, and Rio de Janeiro, Brazil. The beaming faces molded in clay or paper mache are the order of the day at the highlight of the festival, the Mascara Parade, where masked visitors join Bacolodnons from all walks of life, clad in colorful costumes as they dance to the exhilarating rhythms of samba, disco, and Latin American music, while parading down the main thoroughfares of the city in a stunning display of stamina and coordination. At tulad ng kakambal ng banyagang pagdiriwang, kasing kulay at ingay din po ang sayawan at parade sa mga lansangan ng Iloilo. Ang mga higanteng mukha ay yari sa clay paper mache na matyagang inukit para mabigyang buhay. Kani-kanilang grupo mula sa eskwelahan, mga samahan, negosyante, gobyerno o maging mga pribadong mamamayan na nais ipakita ang pagkamalikhain ay nakikiisa po sa parade buong araw. Although a personal reaction to a tragedy, the Mascara has transformed the Filipinos' enduring spirit into a social-cultural expression of the intensity of their faith that at the end of the day, God will always be there for them. And even though the Mascara Festival does not have a patron saint or a Catholic icon at that attributed to it, the fact remains that the celebration still reflects the Negrenses' deep spirituality and confidence in divine providence. Now, if you wish to see a movie this weekend, please check out CBCP Cinema's recommendations at cbcpcinema.blogspot.com. I'm Chi Bukobo for Leaf, ang inyong leisure and entertainment alternatives for the family. Have a great day. Pwede po ba napakisigurado lang na maayos at maganda pa rin ang mundo kapag lumaki sila? Alagaan natin ang mundo dahil sa dulo, magkakasama pa rin tayo sa iisang mundo.
I like to trade because my mommy and daddy trade. Ang pagiging magulang, ang kakabit na tungkulin ng pagiging asawa. Dahil ang mga anak ay ang patunay ng iyong wagas na pag-ibig at pagtataya sa iyong kabiyak. Kaya't ang iyong pag-aaruga sa kanila ay ang pagpapatuloy lamang ng pag-aaruga sa iyong asawa. Ang isang dapat ituro sa mga anak na teenager ay ang pagiging responsable at kapaki-pakinabang na kasapi ng lipunan. Ang paghuhubog sa kanila para maging mabuti at matagumpay na tao ay nagsisimula sa paghuhubog ng kanilang asal at kalooban. Ang kabataan ay tunay na yaman ng bayan dahil sila ang mga susunod na lider, tagapangasiwa, tagabigay ng pagbabago. Kaya naman malaki ang hinihingi buhat sa kanilang mga magulang dahil sa kanilang paghahanap ng huwaran. Ang una nilang titingnan ay ang kanilang mga magulang at ang tahanan. At para maging mabuting gabay at halimbawa ng mga kabataan, dapat namang bumaling ang mga magulang sa panalangin. Dahil ito po ang unang hakbang sa pagbuo ng mabuting puso at dalisay na pagkatao. Sabi nga po ni Servant of God, Father Patrick Peyton, the family that prays together stays together. A world at prayer is a world at peace. Ako po si Sheila Dizon Carlos. At ako po si Father Alan Samonte. At tuwing Sabado, gaano man kaaga, your family matters the most. Muli po, maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli. Thank you very much.